Buhay Lakwatsa. Magandang gabi po sa atin lahat, no? Kamusta na po kayo? Sa mga viewers, listeners, at mga followers ng aming Buhay Lakwatsa. Ako po si Arnold Divina. Ako naman po si Aida Gonzalez at yes, kamusta po kayo mga Kabuhay Metro, Kabuhay Lakwatsa namin ni Partner Arnold. Yeah. Partner Arnold, kumusta ka rin? Eto, mabuti partner Aida. Ikaw, kumusta ka? Okay naman ako, pero yun nga, oras na naman para tayo ay maglakwatsa. Yes. So ano ba ang ihahain natin ngayon sa ating mga Kabuhay Lakwatsa? Hindi, partner? ako mayroong natutunan eh. Sa Buhay Lakwatsa natin, marami pala tayong nami-meet na tao at hindi lang pala porkit magandang lugar, no? Kailangan din pala ng matitirhan. Yes, So, matitirhan. nandito ngayon tayo sa isang lugar sa Makati, no? Napakagandang lugar, pantanggal stress sa mga gusto mag-staycation. Kasi usually nga partner, iniisip ng ating mga kababayan na minsan kailangan mo pa lumabas ng malayo, Yes, 'di ba? oo. Para matanggal ang stress mo. Pero dito pala sa syudad, meron nang pwedeng puntahan. Yes, oh. At yun yung ating isi-share ngayong Isi-share gabi, ngayon, no? yeah. Very interesting, no? Kasi alam mo tong Airbnb, lately ko lang, nung pumutok yung Bulkang Taal. Doon mo lang nalaman na may Airbnb pala. First time ko narinig yung word na Airbnb. Ikaw ba, matagal ka ng familiar dyan? Bago mag-pandemic, no, may mga kaibigan ako na itong hanap buhay, no? Oh, I see. So, actually, nagamit ko nga nung nagpunta ako sa Cebu dati, tumira ako sa Airbnb. At ngayon, nandito tayo. Kakapanayin natin yung may-ari ng mga units dito at ginawa niyang Airbnb, no? Sa isang banda, bilang isang end user, no, pwede ka rin pala maging host. Itong negosyo to, no? Kaya napakaganda. Mamaya, tatalakayin natin at marami kayong matutunan. At sa mga gustong mag-invest dyan, baka subukan nyo itong Airbnb. So, ibig sabihin, partner, isa na namang napaka-interesting na topic, na discussion ang Yes. ating ihahatid sa ating mga Kabuhay Lakwatsa, Yes, no? totoo yan. So, hindi lang kayo namin share na kung paano yung magnegosyo ng Airbnb, kundi yung ano rin yung inyong mararanasan kung kayo naman ay mag-a-avail nitong ganitong klase na Yes. hindi kayo mag-i-stay sa hotel. Ikaw, partner, puro ka hotel yata. hindi ako nag-hotel. Okay. Susubukan ko yung mga ganitong Airbnb. Ayan. So, anyway, ako din, hindi ko pa naranasan. So, dito ngayon sa amin pong gagawing pakikipagpanayam ay, more or less, magkakaroon ako ng idea kung paano pala yung pag-stay sa isang Airbnb at kung paano rin ang pagninegosyo. Kasi alam mo no, pareho tayo mahilig sa negosyo, Yes, right? Ayun. So, kaya abangan niyo po ang aming gagawing isa na namang paglalakwatsa dito po sa Metro Manila lang. Metro no? Manila lang. Ayan. Sige po. Tara na po. Good evening po. Tuloy po kayo. Hello Max, magandang gabi muli, no? Mga partner. Dito ngayon tayo sa isang Airbnb unit na Yes. pag-aari na ating kaibigan na si Max Lau, no? Ito, pakikita niyo sa atin yung ganda ng unit na to. At syempre, konting interview sa kanya, no? Max! Good evening Dito po. tayo makikipagkwentuhan Welcome po. sa niya. Ayan. Welcome Hello, po, hello. Tuloy po kayo. Ganda Upo yung muna unit, kayo. Unit mo, Thank you po. Ikaw nag-design ito? Yung wife ko po. Ay, wife mo. Ay, ano ba siya? Interior? Hindi po. Ano lang, siya. Mahilig lang mag-design ng mga rooms kasi sa bahay namin, yun yan. Sa clients. Talaga. Inadapt niya lang din dito. Cardel, napalat ngayon tayo. Dahil nandito nga tayo sa unit ng isang Airbnb at makakwentuhan natin ang may-ari na si Mark Lau. Mark! Hello, Mark. Hello. Good evening po. Good evening po. Hello. Welcome po sa amin. At syempre, magandang gabi rin sa may bahay na si Opo. Judith. Judith. Nandyan lang po yun, nagmamasid-masid. Ayaw magpakita. Ayaw makita. May talent ka yata. Oo nga, sige, wag na natin sama. Mahal. Welcome po. Anyway. Oo, kwanto na tayo, partner. Mark. Dami nating dapat malaman. Oo, tungkol sa Airbnb. hosting Yes, at saka ang pagnenegosyo. end user Yes. ng isang nag-Airbnb. No? Yes, yes. Mark, paano ka nagsimula ng ganito?
yung idea ng pag-Airbnb is through experiences as end user. Kasi kami, especially yung wife ko, mahilig mag-travel yan. Pupunta kami sa isang lugar, nakabook na lahat. Sa ganitong lugar, ito yung Airbnb natin. Ganitong araw, labas, ito puntahan natin. So basically, siya yung ganun nakaplan. Ako naman, ever since, spontaneous. Pagpunta ko sa isang lugar, ano ba Airbnb dito? Okay. So yung sobrang dali mag-book na hindi ka kailangan maghanap ng hotel. Tapos yung affordability niya. Tapos mapipreview mo pa yung review. Kasi sa hotel, hindi nyo naman makikita. May ano ba yan? Wala namang nagre-review. Wala. Website nila, no? Pagkakita, ito, nag-stay si ganito. Maganda yung Hosting. Okay talaga. Totoo talaga yun nandun. May libreng ganito. May ganyan. So, okay, book. Tapos, relatively ang mura. Competitive yung price. Tapos may time, medyo kapo sa budget mag-i-stay ako matagal. Kausapin ko nga si host. Pwede ko bang tawaran? May discount. So ayun yung yung flexibility ni Airbnb. Nung naging namin, parang lagi na lang ayun yung ginagamit namin. Naging every time nagka-travel kami. Ayun yung iniisip namin sa accommodation. Hindi na kami nag-isip na kailangan namin mag-hotel. Naging kasanayan na lang. Naging parang part na lang ng travel namin na Airbnb is our accommodation. Hindi pwedeng wala, laging meron. So, ayun lagi namin iniisip. Kaya ako ganon, si Mrs. ko naman, plano ng plano. So, dalawa kami nagsama ngayon mag-travel, Airbnb pa rin. So, applicable sa kanya na nagpo-pre-plan, applicable sa akin na spontaneous. Ayun po. Nag-fit dun sa need nyo. Opo. Kaya nagsimula yun, pagdating namin, paano ba kumikita yung mga kagaya na to? Bahay lang to Pero pwede pala. Hindi naman hotel itong pinuntahan namin. Pwede pala, comfortable naman pala. Pwede rin natin gawin to. So, we run in the numbers. Pinag-aralan namin, nakita namin yung mga tutorials din, paano magsimula. And then, tinignan namin secured ba? Kung sa both parties, guest and host, inisa-isa namin. And then, nandito na nga kami ngayon. From user, ngayon nag-host na kami. Talagang kabisado na nga ni Mark. Alam na alam niya. Sige. Pero, Mark, how many years or how many times ka naging end user then into hosting? Sa ibang bansa, ever since siguro mga from 2014, nag-Airbnb ako doon. And then pagdating dito, bumalik ako ng 2017. Ang huling-huli kong Airbnb use, recently lang, itong pre-pandemic. And then, after ng pandemic, wala naman nakakalabas. Na kami, laging siya na si Mrs. ko na yung nag-book. Airbnb rin. So, madaming beses na since 2014. Pagdating ngayon 2023, medyo nagkaroon na kami idea. Gusto namin mabuhay na kung ano yung gusto namin ginagawa, maging pagkakitaan din namin. Yes, work-life balance. Ibig sabihin. Galing. So ngayon, hindi na kayo nag-hotel since then? Hindi na po. Okay. Meron pa rin kami mga complimentaries. Pinamimigay din namin minsan talaga? ng hotels. Bigyan mo sa akin. Opo. So anyway, ano ba tong partner? So, lalo ako na-curious kung ano ba tong Airbnb. Oo, sige nga Mark, i-ano mo muna ako. I-educate mo muna kami na Basically, Airbnb is platform siya na nag-enable doon sa mga private property na i-list nila yung property nila as host para po yung hospitality services ng hotel na i-host nila yung mga traveling guests or intransient na mga tao na nagkakaroon ng difficulty mag-book sa hotel or for some reasons na mamahalan. Siyempre, minsan po may mga budget. Even the history ng Airbnb from 2007, 2008, ay hindi yung idea. Two guys, nag-share sila ng bed lang nila sa isang apartment sa Amerika, in the US. 2007. Apa, San Francisco po yan. And then, nila, sabi na, naging Demand. naging kapaki-pakinabang, kikita tayo. So, ayun yung idea. Dalawang magkaibigan. Yes. And then, bed lang po yun. So, same apartment bed, pinarenta yung bed. Correct. What if mayroong application na mag-i-enable yung tao na gawin yon?
So from that point, idea, yung iba skeptic pa nung una. Siyempre, ba't ba naman napupunta dyan? Baka yung nakikita ko, hindi naman totoo. Walang preview. Walang Ganun review. lang. So, yung app na dinesign nila is mag-enable na magkaroon ng social proof yung mga tao na totoong may punta. Parang kung yung sa mga hotel, may nagre-review rin na ibang or sa restaurants. Ganun po. So, ngayon, ayun yung idea. So, ang nangyari, nagkaroon ng alternative income yung mga may extrang room sa bahay nila. Oy, nakalis yan sa Airbnb. So, yung platform was created for that purpose. And then, nilalagay nila yung lang doon. Doon sa specific area lang, naghahanap ng room. Open pala, pwedeng ganun. Then, room lang i-rent nila. And then, naging house na, naging condominium, naging resort. So, disruptive siya sa market ng hoteliers kasi nilagyan nila ng madaming flexibility. Doon lumaki partner ang Airbnb. Correct, Sa ganyang simula. Yes, partner. Pakita, pwede makita, Mark, yung Yung Di ba app? yung Yung app? app, Oo. yeah. So, Mark, kanina, you mentioned, so it's an app pala. Na-amaze kasi talaga ako. So, ibig sabihin, kung yung isang viewer natin, listener, viewer, follower, na may mga units, gusto niyang ipalista sa Airbnb, mapipindutin niya lang dyan app. Exactly I-upload, po. oh. Da-download niya lang yung da-download niya na yung app ng Airbnb. Yeah, Pakita natin dyan. Ayan. Ito mismo yung Airbnb. And then, magre-register siya, magbe-verify siya na identification. So, una, pag nag-download ka, you're an end user. And then, pag nag-verify ka na, merong option sa'yo na if you want to host a property. So, kiklik mo lang, switch to hosting. So, ibig sabihin, pagka gusto mong iparis sa Airbnb yung unit mo, ang tawag sa'yo host. Apo. Nagiging host ka. Nagiging host ka. Ikaw yung host ng, ng Program property. Yeah, apo. Sige, go ahead. So, pag nag-host ka, basically, nandun na. So, add the property, sunod-sunod na po yun. Hihingiin niya, description ng property nyo, location, etc., ano yung amenities, and then the photos. So, may guide din siya through and through. Ano yung ideal na description na ilalagay mo, pet-friendly ba to, what, and then meron bang available sa amenities na access, shared ba yung bath nyo, or meron sarili niya. So, through and through. And then, hindi ka marunong mag-photo, tuturuan ka nila. Ito yung sample ng picture, tignan mo, gayahin mo lang. Intuitive din yung app niya. Galing So, ganun. From wala kang alam, para ka na nagpe-Facebook, through the app, matututo ka rin. Intuitive siya. Para suggestive lagi yung niya. Pwede ka na mag-iisip. So, nakaka-miss partner. Siyempre, Oo, di ba? Kasi ibig sabihin, Very useful. very useful. Tapos, yung isang kung gagawin na nga niyang negosyo yun, Madali. kailangan niya lang gawin, yan pumindot. Mag-register muna sa Airbnb. Yes. Tapos upload niya yung mga Yes. yung units niya, yung mga pictures. Then question and answer. Yes. Fulfill niya lang. Oo, pero namimili ba siya ng property? Hindi. Basta pwedeng tirahan, gano'n, pwede na. Apo. May category. So, sasabihin, ano ba yung mo? Is it a resort? Is it a condominium? House and lot. Room ba siya? Bed lang ba siya? May Pwede po. category. Example, nasa isang room. Isang bed lang yung nakikihiga ka lang, kumbaga. Pwede rin po. Pwede rin yun. Kung garahin mo, pwede. Exactly. Extra room sa house, pwedeng i-lease. Meron kayong house na meron kayong Na maraming rooms. madaming na hindi rooms. naman ginagamit. Yes, Pwede. pa. Pwede. Basta i-qualify niya lang. Kailangan kay end user maintindihan niya, okay, shared lahat, may tao doon. Ang makakasama mo doon is puro babae, puro lalaki, or what. Pwede lang sa lalaki to, pwede lang sa babae. And shared to, yung bath, ganyan. So, magkakaroon din siya ng house rule. Meron din siyang manual kung paano yung operate yung So, lahat ng kailangan mong ilagay para Naka-detailed dapat. detailed. So, para sa end user, alam niya pupuntahan niya. In case naman na magkaroon ng problem, ayun ang advantage ni Airbnb rin po. May insurance. May insurance. So, dapat, dahil binerify niya yung user na nag-register, binerify niya rin si host, siya yung nananagot in between, kaya siya nangihingi ng charge. So, may mga extra charges din siya na ina-apply, which is transparent naman. Nasabihin niya kay user, ito yung charge mo for renting this. Ikaw naman host, ito yung charge mo sa akin for renting this. And ang coverage ito kasi para both parties are enjoying the platform, tapos secured kayo pareho.
partner, before pandemic, no, nakasubok na ako ng Airbnb sa Cebu, no. Mark, before pandemic, nag-Airbnb ka na. Nung dumating yung pandemic, anong naging pinagkaabalhan mo? Airbnb pa rin. Ganito po, madami pong host or super host kung tawagin po nila sa Airbnb is talagang bumaba yung occupancy rate nila. So lahat naman po apektado. Pero meron, na-exploit din nila yung opportunity. Kasi hinost nila yung mga nagka-quarantine, hindi naman po tumigil yun eh. Kaya tuloy-tuloy pa rin nila. So some certain area talaga nawala kasi tourist spot. Pero bumaba. Bumaba. Yes, bumaba. Nawala ngayon. Yung mga nasa metro, kasi airport malapit, pinasok nila doon sa sa quarantine facility. So lalo na yung may mga laking space. So ayun po yung nangyari. Ngayon, bumabalik na po ngayon eh. Okay. Madami na po ulit demand. Marami tayong natutunan ngayon. Nga, ang dami. Info overload na naman. Masyadong Oo. magaling. Mark, Thank you po. paano ka makukontak ng mga viewers, listeners natin pagdating dito sa negosyo ng Airbnb? Okay. Makakontakt niyo po ako sa Facebook, Instagram, TikTok, or Twitter. Isa lang po yung handle, Mr. Airbnb PH. MR Airbnb PH. Doon po. So, matutulungan namin kayo. For example, kayo po yung OFW or investors na may mga units na nakatenga lang na hindi nyo naman pinagkakitaan. Pwede po natin yung i-convert sa Airbnb. Kagaya po ng unit na to, kung makikita nyo, pinurnish namin and then kumikita na siya, nag-generate na siya ng income. Dali po kayo, Consi and Ma'am Aida. Ito po yung isa naming unit. Wow! Mas malaki ito. Mas malaki? Po. Wow, ang ganda. So this place can occupy up to 11 people. Usually po, ang nagstay dito are family, group, BPO, agents, ganon. They wanted to unwind, yan. Kasi here, they can cook. And this specific unit is actually accessible kasi downstairs merong hypermarket ganyan and Restaurants. very near sa mga offices nila. Pwede mong magsingalong dito. Yes! Yeah. Meron tayong karaoke Ano dito. ba tayo dyan? Time light. Twilight. Twilight time. Twilight time muna tayo dyan. Subo kayo, ma'am. Yes! Oo, twilight time muna tayo dyan. Sure. So, meron tayong malaking bed doon, dalawang queen size bed, tas meron siyang pull-out beds. Kaya niya yung 11. Correct. Ay, ang ganda. Kasi pwede talagang magluto. May dining table, ganyan. Tsaka lang, table dito, malamig dito. Dalawa yan. Yes, dalawa po yung aircon. Partner, grabe talaga palang i-set aside mo na yung pag-book sa hotel. Oo, dito pa lang Correct. Oo. More than hotel na to. Oo, at saka kasi yun nga sabi ni Mrs. Diba, hindi pwede magluto sa hotel eh. Oo. Correct. Dito pwede. Kasi Yes. at least yung pa yung gusto mo talagang kainin. Actually po yung mga renters namin dito, mga guests namin, nagsa-celebrate ng birthday. Pwede. Yeah. Kasi mag-stay ka na. Order, itatanong ako. Ano? Magkano rate dito? Mura lang po para sa inyo. Ito po, And sa mga kalakwatsero natin and constituent nila. Order! Dapat magpasalamat tayo sa mag-asawa, kay Yes. Mark at kay Judith. Dahil sa kanila, marami tayong natutunan tungkol sa negosyo ng Airbnb. Correct ka dyan. So, Maraming salamat din po sa Thank you so much for having us. for the opportunity na ma-explain din to and lagi pong open tong lugar na to para sa inyo. Anytime po, lalo na po kay Ma'am Aida at sir, kay Consi. karaoke lang pwede. Pwede. And ipopromote na rin po namin yung aming page sa Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, pare-pareho lang po yun. Mr. Airbnb PH. Mr. Airbnb PH. Dire-diretso lang po yun. And sa Airbnb, may mga links na po kami nakalagay doon sa page na yon. Kayo na pong bahala mag-check. Makikita niyo po yung mga photos. At meron na po akong eyewitness na pareho po yung nasa photo. Okay. Sige po, maraming salamat po. Bye-bye. Bye!
Partner, yes. natapos na naman tayo sa isang napakagandang kaalaman, no? Oo, Ito tungkol sa- makabuluhang lakwatsa. Tungkol sa Airbnb, no? Alam mo, nagkaroon ako ng conclusion tungkol sa Airbnb. Alam mo Ano ano yun? yun? Ano yun? Airbnb ay isang hospitality business. Okay. Dahil ito yung pagtanggap ng mga bisita, no? Na magandang pagtanggap dapat, no? At natutuwa ako dahil ang Pilipinas ay isa sa pinaka number one pagdating sa ganitong uri ng negosyo, no? Correct. At sa aking kaalaman din ang yung gender diversity. Yes. Karamihan babae ang host ng Airbnb. At pinapakita nun talaga yung character nating mga Pilipino, Pilipino, oo. 'di ba? Di ba kilala nga tayo sa daigdig na very Very hospitable. hospitable. Oo, so naipakita dito sa ganitong klase ng negosyo na yun talaga yung totoong character Yes, natin, yes, o 'di ba? Trait ng Pilipino. Correct ka dyan. So, at nabanggit mo rin, di ba, sabi mo nga, ina-analyze mo sabi mo sa akin, ito ay naging barometer. Ng malakas sa turismo. Oo, di ba? So, pinapakita dun po sa aming naging paglalakwatsa ni partner, sa aming pakikipag-ugnayan dito sa amin, yung panauhin natin kanina, Si Mark tsaka si Judith, Si Judith, na ito na nga yun, talagang boom na yung tourism industry. Kasi imagine, di ba partner, nagsimula siya sa end user and ngayon, negosyo na Host niya. na. Di ba? Host na siya. And sabi niya nga, hindi niya na nakikita yung sarili nila na titigil pa sa ganitong Yes, klase ng negosyo. At sa halip, di ba, may mga invitation pa siyang binibigay, di ba? Tsaka, nagdadagdag pa siya ng mga units. So, kaya ikaw, partner, Oo. Gagawin mo na akong property manager. kahit ng- wala kang ng unit, kanila. kahit wala kang unit, I-manage magkakaroon ka mo ng yung maraming unit. units. I-manage mo yung units mo para maging property manager ka. Ayan, oo. Yan. Grabe naman yan. Yan ang pinakamatinding ano. O, imbitahan mo sila. Sa mga taga-Caloocan po dyan, sa mga followers ng Buhay Lakwatsa, ang Buhay Metro, mga listeners, no? Yes, Mga yes. taga-Caloocan, ay iniimbitahan po namin kayo, tangkilikin yung mga ganito uli ng hanap buhay, ang Airbnb, dahil mamaya meron kayong referral fee, meron kayong discount, no? Yun po, partner, Another opportunity, partner. So, yun na nga po. So, yung mga taga-Batangas mo, invite mo sila. Opo, ayan, oo. Ano din tayo dyan kay Mark at kay Judith. Oh, pwede rin nilang i-avail yun. Oh. Ilalagay na lang natin yan sa page, di ba? Yes, So, partner, tapos na tayo. Okay. Aha. Alam mo, Aha. let's There's More to see? Love. Love the Philippines. Yes. Yes, Oo. partner. Babay na tayo, partner. Bye-bye. Oo. Anong pangalan mo? Ako po si Arnold Divina. At ako naman po, si Aida Gonzalez. Hanggang sa susunod naming Paglalakwatsa. Paglalakwatsa. Bye-bye! Buhay Lakwatsa.